Bago magtapos ang Agosto, isang pagpupugay muna sa wikang pambansa. At Tita Denise, i-ready mo na yung mga language questions mo dahil makakasama natin ngayon ang Senior Language Researcher ng Komisyon sa Wikang Filipino, o KWF, si Ginoong Roy Rene Kagalingan. Tito Roy, magandang hapon at thank you sa oras mo. Lourdes Vera at si Denise Tan. Magandang hapon po. Magandang hapon. Magandang hapon, Denise at Tito Lourdes. At sa mga tagapanood ng Afternoon Delight, bati po ng maligayang buwan ng wika at pariwang sa buong Pilipinas ng ating wikang pambansa. Alam ko, parang Super Bowl ninyo ang Agosto. Napakarami niyong ginagawa. Thank you. Naisingit mo kami, Tito Roy, sa schedule niyo. Okay, unang tanong. Ang tema ng pagdiriwang sa taong ito ay Filipino, wikang mapagpalaya. Siguro marami ang magtatanong, paano tayo papalayain ng wika? Ito ba'y parang mga uring manggagawa din? Mga ganyan. So, ano ba ang paliwanag sa ganito, Tito Roy? At nagbibigay yung ating wikang pambansa, no? Batay rin sa kasaysayan nito bilang pinaglaban ng ating mga nauna sa atin, ng mga ninuno, na pagbuklo rin tayo. Unang-una talagang kalayaan dinudulot ng pagkakaroon ng isang wikang pambansa. Nagkakaroon tayo ng unifier, no? Ng binder bilang mga Filipino. Sabi nga ni Quezon noon pa, hindi pwedeng umiral ang pambansang kaluluwa kung walang pambansang wika. Kaya napakahalaga na magmeron tayong wikang pambansa at ito yung nagbubuklod sa atin. At posible, no, bilang kakayahan niya na maging progresibo pag ginamit natin bilang mga Pilipino na makalaya tayo. Napangunahin na sa sinasabi ni Renato Constantino na miseducation, no? Napakalaking factor o salip ng wika, no? Sa ating misedukasyon bilang mga Pilipino. Kaya umaasa rin tayo na sa paggamit natin ng Pilipino, makalalaya tayo mula sa misedukasyon. Tito Roy, alam natin na taon-taon sineselebrate natin to. Pero ano ba yung kakaiba dun sa selebrasyon ngayong taon? And saan ba siya sineselebrate? Pero sa mga eskwelahan, because that's what we grew up with, no? Taon-taon sineselebrate yan. Inakot mo ba yun? Oo naman. Maria Clara. Oo, tsaka nagde-declamation ako, no? Oo. At Tito Roy, may binago ba ang KWF para sa paraan ng pagpapromote? Ayan, umaasa naman din tayo na ang bawat pagdiriwang ng buwan ng wika, no, ay iba sa bawat taon. Kung iisipin nga natin, posible na parang tayo lang yata yung bansa sa daigdig, no, na nagdiriwang ng sarili nating wika. No, at kailangan natin yung ganoon bilang paalala. Pero may nakita nga ako kahit sa Turkey, meron din silang pagdiriwang ng kanilang wikang pambansa. Pero sa atin, gusto natin talaga maging pambansa yung pagdiriwang. Mula sa mga nasa Batanes hanggang sa dulo ng Mindanao ay pinagdiriwang. At yung paraan ng paggamit ng Pilipino ng mga kababayan natin ang nangingibabaw sa pagdiriwang. Sa amin po talaga ang hamon namin, mas magamit yung Pilipino ng mga mag-aaral sa kanilang pananaliksik. No? Yun yung aming trust ngayon na magamit yung Pilipino bilang wika ng saliksik. No? Sa halip na yung puro mga, yung mga gagawin natin ay mga contest, mga palakambini, beauty contest sa wika, ganyan. Parang gamitin pa natin sa paraang makatutulong sa mga ibang Pilipino. Gaya nga ng pananaliksik. Oo. So yun po yung hamon namin sa ating mga mag-aaral at mga naalala ko, Tito Roy. Tito Roy, naalala ko isang tema ninyo several years ago, panahon pa yata ng COVID yun. Ang Filipino na ginagamit sa scientific research. Sabi ko, ay, okay ito magandang na parang tinatry mo dalhin ang Filipino doon sa modernong larangan. Pero Tito Roy, malinaw ba sa mga taga KWF halimbawa ang usapin ng prescriptive versus descriptive na paraan ng ng wika, no? Ang KWF siya yung in charge sa paglilinang at sa pagde-develop ng ating wika. Okay, ang prescriptive kasi ay yung parang ito ang dapat. Ang descriptive naman tinatanggap mo kung ano realidad doon sa mas malawak na larangan. At kasama dito ang social media, no? So Tito Roy, halimbawa, sa diksyonaryo na meron ng KWF, kailan ba natin i-decide kung tatanggapin ba natin itong, halimbawa, yung aesthetic ng mga salita, na gaya ng mga ganyan, o nonchalant na ibang context paggamit? Ayan. Sa wika, siyempre yung ating pagbibigay ng prescription ay informed din yun, ng datos mula sa field, mula sa descriptive na mga paraan ng pag-aaral ng wika. Kaya napakahalaga na
kinukuha rin natin at nakikinig tayo kung saan tayo pinapatungo ng datos. Kaya mahalaga yun. Tapos yung prescription din sa paggamit ng wika, no? Sasabihin din natin na may kalayaan naman din mga kababayan natin sa kani-kanilang paraan ng paggamit ng Filipino. Mahalaga nga yun patunay na buhay yung wika natin, no? At laging nagbabago, patuloy na nagbabago. Pero pagdating sa mga usapin ng mga formal na convention, doon tayo may susundin. Bawas spelling para sa formal na sulitin, meron tayong pwedeng pagbatayan ng mga teksto na pwedeng sundin. So lagi yun, no? Hindi naman nagbabanggaan yung descriptivist at yung prescriptivist na approach. At maganda nga talaga na informed, no? Yung mga bubuuin mong policy buhat sa saliksik, no? Kasi kung hindi, yun, parang hindi naman tayo pwede mag-imbento lamang ng mga polisiya. Correct. Kaya napakahalaga na informed ng pag-aaral natin ang ating mga desisyon. Correct. Halimbawa, Tito Roy, ito, mag-ship na tayo ng paksa at Tita Denise, mag-ready ka rin. Halimbawa, kung maglalagay, ang natural kasi sa atin, ay lalagyan lang natin ng A, halimbawa, collapse. Kunyari, iba pipilitin. Kumulapso ang depensa ng Hinebra, sabihin na ganyan, di ba? Parang kala natin tama na. Pero may panggagalingan dapat. Halimbawa, kung hiram na salita, ano ba yung batayan? Halimbawa, hanggang ngayon, Tito Roy, may issue pa rin ko, sinabi ko, kunyari, na, ano tawag dito? Yung hiram na respeto, kala natin lahat na eto ay, ano na nga ba yung salitang yan, na very, very, pag pinainggan mo, parang mali. Pero, mas tama, kasi sa Espanyol galing, Tito Roy, no? Ano ba yung mga talagang, hanggang ngayon, pag naririnig mo sa media, sa mga balita na ginagamit ng mga reporters, anchors, ito matayo pa rin ang balahibo mo. Ampol. Tawag doon ng dati naming tagapangulo si Paglusang Alagin na si Virgilio S. Almaro. Chokoy. No, hindi Espanyol, hindi Ingles, ano? Nag-ahalo yung gamit. Number one dyan, imahen. No, laging nagagamit yung imahen. No, imahe. Yung nagiging chokoy. Kasi yung original niya na Spanish form ay imahen, I-M-A-G-E-N. Tapos, pag English, image, di ba? So, parang in between siya, yung gamit, nagiging imahe. No, dapat may N kung magbabatay tayo sa Espanyol, imahen. Kung English naman ang panghihiraman, edi image. Spell natin I-M-E-Y-E-S. Image, di ba? So, pili na lang tayo doon, no? O number 2 pa, yung aspeto. Yan. Lagi Yun yung sinasabi ko pala, nakalimutan ko. Ang ano talaga, Espanyol. Espanyol siya na aspekto, A-S-P-E-C-T-O. Kaya pag naging Filipino, A-S-P-E-K-T-O, no? Aspekto. Kapag English naman ang pangyayaraman natin, hindi gamitin yung aspect. So yun, no? Mga in-betweeners, tawag natin sa nagamit. No? Na pagka lumalaganap sa media, talagang nagagamit din sa normal na mga usapan. Pero Tito Roy, what's your take or I guess the KWF's take on syempre itong henerasyon natin is yun na nga katulad ng na-mention no, meron na mga shokoy na shokoy na salita and at the same time yung mga nahihirapan na rin na alamin o gamitin mismo yung tamang mga salita in Tagalog for their sentences and what has to be done to be able to I guess manage this. Parang saan sila dudulog? Ganun ba yun? Sinong authority yung lalapitan nila? Ayan, una muna, no? Kailangan talaga yung mga bata, makita rin kasi nila yung kumpiyansa ng kanilang nakatatanda sa paggamit ng sarili nila. Kasi kung halimbawa na hinahayaan lang din natin yung mga bata natin na lumaki at magkonsumo ng informasyon at entertainment gamit ang English, talagang lalaki sila na pinaparot yung mga napapanood nila palagi. Laging may intervention, dapat ng mas nakatatanda para nakikita nila yung kumpiyansa ng kanila nakatatanda sa paggamit ng sarili nila. Tapos pangalawa, tandaan natin talaga yung mundo rin ng daigdig, no? Yung daigdig ng bata sa pag-unawa ng wika, napakamakapangyarihan. Kaya dapat din iniintindi natin yung psikolohiya ng mga bata kung paano nila pinaproseso yung wika. At doon tayo magkaroon ng intervention. Kasi puno yan ng pagiging malikhain din, no? Hindi naman din talaga at sabihin natin, paniwalaan natin na hindi dapat monolingual lang yung paglaki ng bata o pinapalaki natin sila na lamang. Kailangan makita rin nila. At pangunahin din, mag-enjoy dapat yung mga bata. Kasi nakikita nila masyado. Dapat cultural din yung pag-aaral para mas makakonect sila sa sarili nilang wika. Kasi
baka nangyayari lang din talaga yung nakababagot na paulit-ulit na pag-aaral ng wika at pagkakabisa sa halip na yung malikhaing paggamit ng aplikasyon ng mga bata sa buhay nila. No? Kaya yun yung napakahalaga. Tito, isingit ko lang mabilis, no? You're talking about kids, and when kids are learning different languages, madalas napapaghalo nila. Dapat ba from a very early age, i-train na muna na diretsyong Tagalog at diretsyong English at medyo pagsabihan ng konti o medyo sitahin pag napapaghalo so that they don't get confused as well? Kasi pwedeng isa yun sa mga dahilan kung bakit imbis na nalalaman nila kung ano yung tamang salita in one particular language, ginagamit ng nila kung ano yung convenient for them at that moment. So sa pagtuturo ng wika, kung personal lang din, tugon dito ay hayaan lang din natin sila, yung mga bata doon sa paggamit ng wika, kung dalawa man yan, kung English at Filipino at iba pang katutubong wika, no? Sa halip na pagbawalan natin. No? Kasi baka yun yung sagabal mismo makahinder dun sa kumpiyansa nila sa mga wika na ginagamit nila. No? Hayaan lang din natin sila at pagpasok sa eskwelahan, hayaan din natin sila maproseso yung mga pagtuturo sa kanila ng kanilang mga language lesson at yung mga aplikasyon sa halip na pagbawalan, no? Na dapat diretso lang tuwid. No? Hayaan din natin talaga silang mabuhay dun sa mga daigdig ng wika nila at habang tumataas sa paaralan ay mas malinang pa nila yung mga skills nila sa wika nila. Tito Roy, siguro more than a decade ago, siguro mga 12, 13 years ago, ang pinaka-imminent threat sa wika ay Jejemon. Meron ba tayong parang bersyon ng Jejemon sa kasalukuyan? Kasi parang lumundag sa platform yung mga Jejemon, and I think nakuha pa rin mula doon sa text culture na limited yung characters na pwedeng magamit. Ngayon, tungo doon sa SOCMED space natin ngayon na QWERTY mindset na tayo na pwede na pa rin natin ispero. Pero sa tingin ko may ugnayan pa rin yun sa mga Jejemon. Pero tingin ko mas kaya na natin bumuo ngayon ng mga pangungusap at mga salita sa ating ginagamit ngayon. Pero parang pwede natin maugnay pa rin doon sa phenomena ng Jejemon, no? Yung paggamit natin ng wika ngayon. At muli, pagpapakita yan ng pagiging mapaglaro sa wika, pagpapakita yan ng pagiging buhay ng wika, no? Yung mga subculture na yan, na umiiralay. Halaga yan, no? Sa paggamit ng wika natin. Alright. Tito Roy, sa mga nais pumunta sa web, may dictionary ang KWF na online, ano? Sana magkaroon ng app version nito. Pero Tito Roy, may website ang KWF at maaari nilang puntahan. Ano pa ba? Okay, ang pwedeng makita sa website na 'yon, Tito Roy. Sagutin ko na rin, i-plug ko na rin. Magkakaroon na rin tayo ng offline na diksyonaryo. Ay, salamat. Sana mailabas na namin ngayong Agosto. Kung may Webster, gusto ko na app yun na nagagamit. Sana mailabas pa bilang regalo rin natin ngayong buwan ng wika, no, sa mga kababayan. So, magkakaroon tayo ng offline dictionary. So yun po, bisita lang kayo sa kwf.gov.ph, paki-like po yung aming Facebook page, no? Marami pong mga pwedeng ma-download at pwede pong ma-access na informasyon tungkol sa wika at kultura natin dyan sa aming site. At sa paparating po naming pandaigdigang komperensya sa nanganganib na wika, dalo po kayo dyan, sa Oktubre po yan sa PNU. Marami pong talakayan dyan tungkol sa ating mga nanganganib na wika. Dahil 2022 hanggang 2032 ay International Decade of Indigenous Languages po, no? Pinagdiriwang ng UNESCO at kasama po tayo sa pagdiriwang. Alright, maraming salamat sa oras mo, Tito Roy. Marami pa tayo dapat pag-usapan pero next time. Thank you sa oras mo, Roy Rene, kagalingan ng Komisyon sa Wikang Filipino. Mabuhay ka at ang ganda ng relo mo, sir.